Particular dito yung $100 million na binabanggit ninyo, di ba? Nung matanong ko yan kay Saldi noong araw, ang sinabi niya lang sa akin, hindi ko alam yan, pero toong may pera. May binigay ako ng pera kay Mark Teskay at Paul Estrada, at nabanggit din, no? Si Senator Trillanes doon sa aming pag-uusap. Siya mismo yung nagsabi na wala akong alam, si Senator Trillanes ang may alam dyan. So alam na ni Kong Saldi itong gagawin ng 18 Marines? Naku, parang hindi ho ata maganda gising nitong si Auntie Claire. Kauna-unaan ho niyang presko nito mula noong inumpisahan niya ang confirmation of charges laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Dahig. At yung pagsasalita noong mga ex-Marines na kung saan nag-deliver daw ho Nag-deliver daw ho sa Ilocos Norte. Tsaka dyan sa isang lugar na malapit sa Malacanang, yung mga ex-Marines. At dito rin sa video na to, interview nitong si Senator Mike Senator kagad. Si former Congressman Mike Defensor dito kay Katunying, 2x2 ho ito. Pero bago yan, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Alin ba uunahin natin? Itong kay Auntie Claire o itong kay kay Senator Mike Defensor? Unahin na ho natin ito kay Auntie Claire para medyo umagos-agos yung dugo natin sa katawan, no? Kasi parang pagka itong kay Senator Mike Defensor, parang tayo dyan, hindi masyadong mag-iinit katawan natin. Gusto natin yung medyo gigil. Dito tayo kay Auntie Claire kung gusto natin medyo gigil. Game! Manahan, ABS-CBN. Hi, Yusek. Yesterday po sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, the President mentioned that he is talking to some personalities and he has some people in mind for the 2028 elections, and some of these personalities have said no. Do you have information about this po? Naku, yari. Hindi pa po tayo Tinanggihan si Marcos Jr. Naku, tinanggihan ng mga prospect niyang dapat patakbuhin niya ng pagka presidente sa 2028. Naku, malaki problema natin dyan. nakausap ng Pangulo patungkol dyan. At pagka po nakausap ko na po ang Pangulo patungkol dyan, bibigyan ko po kayo ng detalye. Pero sa ngayon, ang sabi po ng Pangulo talaga, ang tutok po niya ay serbisyo. Pero nadinig niyo rin po kung ano ba ang mga requirements or at least mga kinakailangan para sa isang leader na dapat mamuno bilang Pangulo. Ang sabi niya ay dapat na nakakaintindi ng economics. Ang sabi niya ay dapat naiintindihan ang patungkol sa inflation, pati ang paggawa ng trabaho at ang food supply. At So, ibig sabihin, wala siyang naiintindihan sa mga binabanggit mo na yan. Kasi ni isa sa mga sinabi mo na yan, Auntie Claire, walang nangyaring matino sa administrasyon ni Marcos Jr. Ekonomiya, trabaho, inflation, walang nangyari. Ano ibig sabihin? Wala siya naiintindihan dyan, ganon. mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika, kundi kung paano paunlarin ang bansa. Yun So ang sa mga nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. So, yun lang po. Sorry, Auntie Claire, hindi yan nakalagay sa saligang batas. Ang nakalagay sa saligang batas, marunong magsulat at marunong magbasa. Walang sinabi na dapat ekonomista. Walang sinabi dapat hindi magnanakaw, kaya nga nakaupo yung amo mo eh. Walang sinabi na dapat naiintindihan ng inflation, kaya nga nakaupo yung amo mo eh, di ba? Ngayon, kung yun ang requirements, sasabihin mo sa amo mo, ayusin niya saligang batas. Ilagay sa requirements ng pagtakbo sa presidente, dapat ilagay doon sa provision, dapat marunong sila sa ekonomiya, sa inflation, sa kung ano-ano mga kabalbalan na sinabi mo. Walang ganon. Ang pinag-usapan lang dito, marunong magbasa sumulat. Filipino citizen. Binoto na sambayan ng Pilipino. Tapos ang usapan. Walang mga ganyan, kung ginamit natin yung paano katan na yan, hindi presidente ngayon si Marcos Jr. Nagkahindot-hindot ekonomiya natin, hindi naiintindihan ng inflation, walang nagawang trabaho sa Pilipino. Nakalunto ka. Yan ang problema. Pagka nagsalita ka na puro dinadaan mo sa aura, akala mo maaurahan mo lahat ng makakausap mo. Yan ang kalalabasan. Auntie Claire ka, sigurado. Dapat mag-isip-isip sila kung sila ba'y makakatulong sa bayan o makakapagpayaman lamang ng sarili.
Wow. Next question po, Ann Soberano. Shoutout sa Maleta. Yusek, good morning. Yusek, sa darating na March 2 to 4, tatalakayin na ng Justice Panel ang impeachment laban kay Ito, ano VP to? Sara. Ito, katsokara ano ni pong Auntie Claire reaksyon ito. ng Malacanang dito? May Tatsokara to ni Auntie Claire itong ano na to. In fairness ha, palagay ko ito na susunod na PCO. Pag sinibak si Auntie Claire, ito ipapalit sa kanya. posisyon po ba kayo? At handa po ba ang administrasyon sa anumang posibleng epekto? Thank you. Ang impeachment complaint na didinggin ay ang sangkot naman po dito ay ang Vice Presidente. So kung ano magiging posisyon ng Pangulo at ng administrasyon, dapat lamang pong sundin kung anong proseso. Yun din po, pauulit-ulitin lang po natin, dapat proseso, due process, at kung ano ang inilalahad ng ebidensya. Yun lang po. Next question po, Kenneth Pasyente, PTV. Yusek, good morning. Yusek, sinabi ni VP Sara sa isang interview over the weekend na kalat yung governance ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung bahagi ng kanyang sinabi. Nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganoon din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Walang utos, walang nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa'yo na presidente. So yun ang na-disappoint ako. Akala ko mabilis, tuloy-tuloy ang trabaho. Tapos sasabihin mo sa tao, ito nagawa natin, ito gagawin natin sunod. Wala. Walang ganoon na nangyari. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Let us look who's talking. Yan. Ang sabi niya po, kinuha ko nga po yung transcript po na yan. Buti sana kung magaling lahat ang secretaries. Mukhang tumama naman po siya. Dahil siya, bilang sekretary ng DepEd, naitalaga siya ng Pangulo, pinagtiwalaan siya ng Pangulo, pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. So totoo po yan, hindi po lahat. Wala kasi hindi pa siya naging DepEd Secretary. Isa siyang mayora galing Davao. Pagka sinabi niya na meron siyang alam dyan sa pagiging DepEd Secretary, ibig sabihin nagsisinungaling siya. At least hindi siya pretender na kagaya ng amo mo na akala mo alam niya lahat ng bagay pero pagka pinagawa na sa kanya, wala naman pala siyang alam gawin. Okay na yung nagpapakatotoo kaysa dun sa mga naggagaling-galingan at nagdudunong-dunungan. Diba? Lahat ng sekretary, Sagutin mo yung mga mali-maletang idiniliver daw di umano sa Ilocos Norte. Andyan sa building na malapit sa Malacanang. Nung mga ex-marine. na iya talaga, dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Wow. At ang mga kalat na ito ay Kala ngayon ko pa, ang tunog nitong si Auntie Claire, ang dating para siyang isa sa mga complainant ng impeachment ni VP Sara. Ano ba kayo dyan? Meron bang group effort dyan sa Malacanang para sa impeachment ni VP Sara? Hindi ako magtataka kung meron man. Kung sakali mang meron, good luck na lang sa inyo. Dahil sigurado, kagaya ng pagkakapahiya nyo, dyan sa dyan sa lumabas na video ni Zaldico, yung mga ex-marines, ganyan din ang mangyayari sa impeachment ni VP Sara. Lalabas sa buong bansa na yung impeachment na yan ay ang talagang pakay, hindi accountability para lamang hindi mapatakbo sa 2028 itong si VP Sara. Galit na naman itong si Auntie Claire, beast mode na naman. iniwanawalis at nililinis ni Senator or rather Secretary Sani Angara ng DepEd. Next Ba't kulang pa rin yung ba't meron pa rin tayo classroom shortage kung winawalis talaga nitong si Sunny Boy? Si Sunny Boy na walang kamalay-malay. Si Sunny Boy na tauhan si Trajib Olivar. Aray ko! Si Sunny Boy na walang kamalay-malay. Si Sunny Boy na tauhan si Trajib Olivar. My goodness. Yung di umanong tagakuha ng pera sa Diamond Hotel. Yun ang tagalinis ngayon ng Department of Education. Papalakpakan natin si Auntie Claire. Mahusay ang paglilinis ni Sunny Boy kung ganun pala, di ba?
Oh, sinasabi ko sa iyo, Auntie Claire, hinahinay lang sa pagbira dahil pagka binalikan ka, siguraduhin mo na meron kang balik. Ikaw, nagsalita ka, sasagutin ka namin, wala ka na sagot, tapos ka na, di ba? Pero kami, wala makakasagot sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Ika nga, tuloy-tuloy lang ko tayo. I-share nyo tong video na to para makita ng sambayan ng Pilipino kung gaano kahipokrita itong chihuahua nitong si Marcos Jr. Next question po mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, good morning. The palace usually releases an official statement when it comes to days of commemoration, but now there's wala pa pong statement on EDSA. Kung meron, maglalabas po ba ng statement ang palasyo? And if not, what makes EDSA commemoration any different? Sa mamaya po siguro, bibigyan ko po kayo ng update patungkol po dyan, pero wala pa po sa atin na ibababang anumang impormasyon patungkol po. But as far as the palace is concerned, what's the significance of EDSA? It's part of the history. Hindi ito mabubura. Hindi mabubura kung anong naganap noon, ang katapangan ng mga Pilipino, ang pagtanggap sa pangyayari. Hindi po yan mabubura sa history. Hindi mabubura sa kaisipan ng sambayan ng Pilipino na ang mga Marcos magnanakaw. Hindi mabubura sa isipan ng sambayan ng Pilipino na kung ano ang ginawa ni Marcos Sr., doblyado pagdating kay Marcos Jr. Palakpakan. Yun ang hindi mabubura, Auntie Claire. Yun ang maitatala sa kasaysayan na yung pagiging magnanakaw ni Marcos Sr. Doblyado pagdating kay Marcos Jr. Follow-up question po, Ana Bajo, GMA. Hi, ma'am. Ma'am, you mentioned yesterday that President Marcos will study the bills na dinedeclare yung EDSA as a regular holiday. May we know, ma'am, ano po yung mga factors na he will consider in studying the February 25 holiday bill? Pag nakarating na po siguro sa Pangulo yung bill at aaralin niya, titignan po natin. Sa ngayon po ay hindi po sinasabi kung naibigay na po ang kopya na to, new version na ito. Thank you, ma'am. Next question po, Luisa Cabato, Inquirer. Good morning po, Yusek. What is the Palace's response to Representative Tino's statement that sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang event in Malacanang last Monday, where President Marcos released local government support fund, was a venue to distribute pork and influence LGU leaders in the barangay and 2028 elections? Nakakalungkot na may mga tao na puro negatibo ang nasa isip. Kailangan po ng pagtutulungan ng national government at ng mga local government units para mas mabilis na maihatid ang serbisyo sa mga nasasakupan. Paano po ito magagawa? Kailangan ng pagtutulungan, kailangan ng pondo. Hindi naman po ibig sabihin na bibigyan ng pondo ang local government units ay ikukonsidera na ito na pork barrel. Kinakailangan po ng taong bayan ang tulong ng national at ng local governments. Puro paninira, pang-iintriga. Hindi po yan kailangan ng bayan ngayon. Suhestyon at hindi panunumbat ang sagot para maibsan ang problemang naranasan ng iba nating mga kababayan. Next question po, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning po. Ma'am, magtatanong lang po ako regarding po kung may instruction si President Marcos sa concerned agencies to address the ongoing port congestion po sa Manila South Harbor and Manila International Container Terminal. Yes, opo. Kung ano man po ang nagiging problema dito, port congestion, yan po ay pinapatutukan ng Pangulo. At dahil po dyan, nakausap po mismo natin ang pamunuan ng Bureau of Customs. At ang sabi po nila sa atin ay usually nagkakaroon ng port congestion kapag ka-weekends. Pero pag weekdays ay nagiging maayos naman. Nagiging normal po ang flow. At ang ulat po nila sa atin ngayon, at aking pong babasahin, ang yard utilization levels sa Pilipinas ay nananatiling mababa sa 90% as of February 19 na nireport po ng Bureau of Customs. Sa Port of Manila, nasa 79.80%. Manila International Container Port, nasa 84.45%. Ilang major ports kabilang ang Batangas ay nasa 49.60%, Subic 60%, Cebu
33% at Davao na nasa hanggang 68.34% lang. May kakayahan din pa rin po ang mga port operators na ipagpatuloy ang paglipat at pagproseso ng mga kargamento sa loob ng kanilang lugar. Wala pang Walang kakwenta-kwenta. Akala ko pa naman meron talagang bitaw tong ali na to. Akala ko pa naman ang daming nangyari. Sasagutin niya lahat ng mga aligasyon o mga akusasyon nitong si Atty. Kaufman. Yung pagsiwalat na nag-deliver daw di umano ng pera sa Ilocos Norte. Paway, Ilocos Norte. Paway ba? Tama, Paway. Ilocos Norte, yung mga ex-marines na alalay nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, wala naman palang ganoon. Punta tayo dito kay kung Mike Defensor. Ito, Senator Mike Defensor. Game. Secretary Mike Defensor, magandang morning. Magandang morning. And of course, kay Anthony, ang aking mga bossing. Pasensya na at maaga kaming tumawag. Ganda naman ang background mo. Relo ba yan? Kaya sa likod mo? Ano lang, virtual. Virtual. Virtual lang pala. Akala ko pa naman. Ganda naman. Virtual background. Ikaw nga ba ang pasimuno nito, Kong Mike? Hindi akong pasimuno niyan. Actually, kung nakita nyo naman, si Atty. Levy talaga ang kausap ng mga sundalo. May mga tumutulong din na mga opisyal. In fact, yung mga sundalo, hindi ko man nakausap yan Dahil nga sa masyadong naging, paano ko ba sasabihin, tahimik, dahan-dahan na inayos nila at nag-usap sila ng mga sundalo para lumabas at magkaroon ng ganitong statement. Kasi maraming mga sensitibong bagay yung kanilang pinag-uusapan. At tingin ko, minabuti ni Atty. Levy na talagang tahimik yung pakikipag-usap nila at pagtutulungan nila ng mga sundalo. Sabi niya may mga tumutulong din na opisyal. Sinong opisyal to, Kong Mike? Mga sundalo din. Ganun? Hindi ko Sa sigurado military. kung aktibo o retirado, pero may mga sundalo na talagang siguro nagtulak o nag-udyok at binigyan sila ng gabay kung paano ilalabas tong statement na to. Sa military yan, pero sa gobyerno mismo, sa mga politiko na sitting incumbent. Wala namang dahil si Atty. Levy lang Alam niyo ang background ni Atty. Levy para lang humailinaw ko UP Vanguard po yan. So, malaki ang kanyang malawak yung kanyang network sa maraming mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Magkakakilala sila. And pangalawa, kung nare-recall ninyo, si Atty. Levy Baligo din yung abogado, private complainant dun sa Napoles case. Yes. Naalala po natin. Doon unang nakilala yan si Attorney Baligod. Pero kung hindi ikaw ang pasimuno, Sec Mike, ano partisipasyon mo dito sa kasi tinitingnan din yung timing Bakit inilabas ito bisperas ng People Power Revolution anniversary? Actually, kung time ng pag-usapan, sana mga 2 weeks ago pa, o 1 week ago pa lumabas para tama-tama talaga doon sa oras ng pagkakaroon ng pagkilala ng EDSA Revolution. Pero ako mismo, particular, syempre ang interest ko dito, yung kay Sergeant Gutesa. Kasi kung nare-recall ninyo, Jerry and Anthony, yung nung magsalita si Sergeant Gutesa at nung ako'y magpaliwanag, tumatawag sa telepono Si Sergeant Gutesa ng panahong yun, may sinasabihan siya, tulungan niyo ako, samahan niyo ako. May isa pa siyang kinausap, ang sabi niya, yung mga hawak ninyo, mga litrato, kapitan niyo lang tapos samahan niyo ako sa darating na panahon. Nagulat ako, yung dalawa doon, yung kausap mismo ni Sergeant Gutesa. Kaya para sa akin, malaking bagay ito na una, matulungan yung mga binabanggit na sinabi ni Sergeant Gutesa. Sumunod dyan, di ba, lumabas si Congressman Saldico at ito nga sila. Kasi itong mga sinasabi ng mga taong to, first-hand information. Sila yung talagang kasama, sila yung nagdala, sila yung nagbalot ng pera. Kaya napakahalaga ng mga testimonya na mga binabanggit nila. So, sa palagay ko, dapat talaga magkaroon ng malalim na investigasyon tungkol dito dahil ito na lahat lumalabas na. Si Gutesa, yung binanggit niya, si Saldico, yung mga marami niyang binanggit, yung mga ebidensyang yun o mga testimonang yun,
hindi man lang nagamit eh. Hindi ito nagkaroon ng pagliliti o hindi ginamit. Hindi na imbestigahan. So yung para sa Kang Mike, Full Committee. Kang Mike, ang sinasabi niyo ba sila ng lahat ito? Wala nang hindi lumalantad. 18 Marines to. Tapos merong si Gutesa, panlabing siya. Meron pa bang iba na hindi pa nako-convince? Hindi, Katunjing, ang pagkakaalam ko, meron pa talagang sinasabing second batch. Ang pagkakaalam ko nga, no, batay sa mga pag-usap namin ni Attorney Levy, maaari nga daw lumabas lahat eh. Pero as of 2-3 days ago, malalim. Kasi naggagalawan yung mga tao, may mga pagtatawag, may mga messages sa mga sundalo na sabihin natin, pinapaatras o pinapatigil dun sa kanilang mga sasabihin. May nag-e-effort na wag silang tumuloy, gano'n. Oo, maraming effort na ginagawa. In fact, katulad kahapon lang sa Club Filipino, sinundan pa tong mga sundalo eh. May mga nakamotor na sumusunod at sinusundan sila. Talagang, pinipilit siguro na hindi mailabas tong impormasyon na to. Ang sabi nila, may mga nagtitext, may mga tumatawag na kung maaari nga sana siguro, hindi naman sinasabing huminto ka agad. Ang sinasabi, huwag muna kayo lumabas, mag-usap muna tayo. Pero alam nila, ang patutunguhan noon ay talagang patigilin at wag silang magsalita. At isa publiko yung mga sinabi nila. Paano sila nagkasama-sama o paano sila nagkaisa ng isip na magsalita na meron bang kumausap sa kanila? Meron ba silang tinawagan? O tulad si Gutesa, 'di ba? Isa ka Kong Mike sa nilapitan. Dito sa grupong ito sa 18, meron bang ganon? Ang pagkakalam ko dito, Jerry, meron sila kasing mga sinasabing mga commanding officers. Hindi naman commanding kasi retired na naman sila lahat. Pero may mga involved na mga colonel, may involved na general. Ito din yung mga kasama ni Congressman Saldico. Kaya ko nabanggit yung mga retiradong mga opisyal dahil sila yung luminya na kung maaaring makausap yung mga sundalo. At mula doon, nagkaroon na ng direktang pag-uusap kay Attorney Levy. Itong mga sundalo natin, yung mga Marines. And nagkaroon sila ng pagkakaisa na talagang magkaroon ng paglahad. Kung titingnan nyo, joint affidavit yun eh. Isang buong affidavit yun. Pero iba-iba naman talaga ang kanilang isinagawa. Kunyari, may mga na-involved sa ICC, sa pagdi-deliver, sa mga iba't ibang kongresista na nakakalagay doon, mga senador, iba-ibang grupo yun eh, na hindi naman isang 18 na nakasama sila. Pero ginawa nila isang buong affidavit na ang ibinulong lang ng paglalahad. Na isa lang. Isa lang affidavit para sa kanilang lahat. Pero ito ba in coordination with Congressman Zaldico? Ginawa ba nila ito ng nalalaman o may timbre o may impormasyon galing kay Zaldico? Dahil sabi mo nga, yung mga sinabi noon ni Zaldico at ni Gutesa ay tumutugma sa sinasabi ngayon ng 18 Marines. Wala silang direktang pagtutugma kung dun sa mga sinabi. Pero kung nare-recall ninyo, nung nag-file kami ng impeachment complaint na nakapag-usap kami ni Congressman Saldico, di ba, ang una kong binanggit noon, sabi ko, Saldi, pagka lumabas to, kukunin ka namin as witness at wala kaming hinihiling sa'yo, kundi sabihin mo lang yung sinabi mo doon sa video. Siguro maaaring magdetalye tungkol doon sa mga binanggit mo. At doon naman ay pumayag siya. At dito naman sa particular na sitwasyon na to, ang sinabi ko lang na may mga lalabas. May lalabas kang mga tao at magsasalita. Hindi alam ni Saldi kung sino-sino yung mga to at ano mga sasabihin nila. So siguro, mula ngayon, hindi ko alam kasi si Congressman Saldi naman, hindi ko na, kumbaga ang direkta namin, di direktang pag-uusap eh. Meron kami dinadaanan na platform na doon kami nakakapag-usap. Pero sa palagay ko naman, dahil wala naman sinabi yung mga sundalo niya na labag o labas doon sa mga binanggit niya. Siguro, at most, yung binanggit lang yung pagdi-deliver ng pera, siya siguro makakapagbigay mismo ng detalye, substansya. Ano ba talaga yun? Particular dito yung $100 million na binabanggit ninyo. Di ba? Nung matanong ko yan kay Saldi noong araw, ang sinabi niya lang sa akin, hindi ko alam yan, pero toong may pera.
may binigay ako ng pera kay Mark Teskay at Paul Estrada at nabanggit din, no? Si Senator Trillanes noon sa aming pag-uusap. Siya mismo yung nagsabi na wala akong alam, si Senator Trillanes ang may alam dyan. So alam na ni Kong Saldi itong gagawin ng 18 Marines? More or less alam niya. Hindi eksaktong alam niya yung detalye kasi hindi niya alam kung sino yung mga tao. Pero more or less alam niya. Dahil nga siguro wala siya rito at hindi niya rin nakakausap. Dahil wala na sa kanya tong mga to eh. Wala na sa trabaho. Ito yung mga nag-alisan sa trabaho na tapos sila nitong Enero ng taong ngayon, 2026. So paano po ang kanilang security, Kong Mike? Yung nakita mo naman, ang lalaki nito mga Marines eh. Oh. Kung security, tingin ko naman, kung security, sila mismo kaya nila. At isa yung sa bagay na kaya din maganda na marami sila dahil mismo sila, matatapang tong mga taong to. In fact pala, doon sa pag-uusap, nagsabi sila, sabi nila, kung sa bayan nga handa tayong mamatay. Kung sa bayan nga, lumaban tayo. Buhay ang nakatapat. Ngayon, bayan yung problema, hindi tayo magsasalita, takot tayo, baka may mangyari sa atin. Kaya yung sinasabi lang na tapang, kahapon nakausap ko yung mga sundalo matapos sila magkaroon ng press con, binabanggit nung isa, sabi ko, yung nagsalita, sabi ko pa nga sa kanya, Sarge, sabi ko, parang nagalit ka. Sabi niya, sir, hindi ko talaga mapigil sobrang galit ko sa nangyari sa ating bansa, yung nakawan, at saka yung nangyari sa ngayon. So sabi ko, hindi, tama naman yun. Natural naman yung pagsasalita mo. Sabi ko, yun lang. Sabi ko, nakapagmura ka. Yun ang nabanggit ko sa kanya. Pero, Kong Mike, mabalikan ko lang yung kay former Congressman Saldico. Kailan kayo huling nagkausap? Matagal na to, Katunying. Siguro, nung impeachment, 2 weeks before impeachment pa to. Siguro mga 1 buwan na. Meron? May 1 buwan na. Opo. Siya ba ay, nung nagkausap kayo, kung nag-prosper yung impeachment, was he willing to go back home and testify? Ang Katunying, ang napag-usapan namin yun, ang sinabi ko sa kanya, pag pinayagan ng komite ng House of Justice under suspended rules, dahil ginagawa naman namin yan, pinapayagan, under oath, na ikaw ay lalabas doon, tatanungin. So sabi naman niya, sige, sabi niya, pag-isipan ko kung paano yan, okay naman ako. Pero sabi niya sa akin, pagka pinayagan, wala akong magagawa. Kasi sabi ko naman, wala kang sasabing dagdag Kung ano naman sinabi mo sa video mo, yun yung gagamitin namin. At yun din ang kailangan namin doon sa impeachment trial. So sa kwan din yun, online ang pag-testify niya kung sakali, ganun ba? Yes, Katunying. Kasi nga medyo paulit-ulit niyan sinasabi na takot siya, yung delikado pamilya niya, and ang binanggit ko sa kanya yung online. Online. Tapos itong 18, nabanggit yung mga kanina yung timing Kung inilabas nyo, kailan nyo ba sila naipon? At ang totoo nun, mas maganda sana kung talagang ganito katatagang kanilang testimonya. Di nung bago nag-file ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, noon nila sinabi lahat ito sa inyo. Kailan ba nabuo itong testimonya na to? Tama yun, Katunying. In fact, nung mga panahon na nagkaroon ng filing ng impeachment, nag-uusap pa lang sila. Binubuo nila yung kanilang statement tungkol dito, inaayos nila yung kanilang makasama. Kasi di ba may mga sino bang pipirma, sino bang sasama, at siguro sila mismo nag-uusap-usap kung paano yung kanilang gagawin. Kaya nung mga panahon na yon, bagamat nandyan na naman, no, at nag-uusap na sila, hindi pa talaga pinal ang naging usapan namin ni Atty. Levy, dahil wala talaga akong alam dun sa kanilang mga pag-uusap. Ang sabi ko, Atty. Levy, pag nangyari lang to at pinayagan ng House Committee on Justice, kasi ang question was the graft and corruption issue, maaari nating isabay at kunin din sila as additional witnesses. So pumayag naman si Atty. Levy. Ang kaso nga, hindi naman natuloy yung mismong impeachment proceeding at hindi pinayagan. Yung parte na binabanggit na mismong pati kay Pangulong Bongbong Marcos
nag-deliver sila. May binanggit di ba kumbachero dito Oh, sa Forbes. Tapos meron pa sa Ilocos. May 41 nara, yung babae nila, 41. Yun din, yung 41 na lang nabanggit. Hindi ko alam eksakto kasi may mga 5 bahis lang binabanggit dun eh. Oo. Na pinagdidibiran, pati nga yung Aguado, yung Tamarind, at yung binabanggit yung pagpunta doon sa Ilocos. So, yan, Katuning, 41 ang nakalagay. Pero ang sinabi niya kasi kahapon, 41 Forbes. Oh, 41 Forbes, tama. Yun ang sinabi. Oo. So, yung ba bago sa inyo? Bagong impormasyon na inyong na natanggap ninyo? At anong reaksyon ninyo nung marinig ninyo yun mula sa mga Marines na yan? Ang una kong reaksyon ka, Jerry, syempre doon sa ICC. Kasi nung matanong ko itong si Atty. Levy, sabi ko, ano ba yung pagkakasetup? Parang ang nangyari pala nga, yung raffles na binabanggit, mga bahay yun ni Saldico, unit niya yun. Pagkatapos Maidas. So, actually, ito pala, natanong ko to kay Saldi. Sabi ko, Saldi, sila ba ay nag-hotel sa Maidas? Kasi pag-aari niya yun. Oo. Sabi niya, hindi. Hindi naman sila nag-hotel doon. So sabi ko, okay. Tapos sabi ko, at paano yung Maidas? Ba't nababanggit? Doon pala dinadala yung mga witnesses. So, batay kay Atty. Levy, walang pag-ikot except nung pinuntahan yung sa Muntinlupa o kung saan man City Jail yun, sorry. May binanggit na City Jail. Yun lang, pero lahat ng mga witnesses ay dinadala kung saan nila gustong dalhin. So, hindi to opisina, hindi to mga, kunyari, sa lugar ng komunidad, kung saan nakatira yung mga pamilya, kung hindi, kinukuha at dinadala sa kanila. So, sabi ko, so, nung umpisa pa lang, talagang setup pati yung pagdadala ng ebidensya tungkol dito sa kaso ni Pangulong Duterte. Ang pangalawa, yung delivery sa mga, siyempre nakita nyo naman, no, yung mga kongresista, yung mga senador nandyan, nandyan si chairman. Nakakagulat kasi buo, lahat kasama. Ang sabi nila, tinanong ko bakit hindi kasama yung marami. Kay Atty. Levy, hindi kasi nila kilala. Ang sabi nila, yung mga sikat lang po ang naalala namin. So marami pang Yan, iba. Marami pang iba na hindi na nabanggit na dinalhan nila. Yes, Ka Jerry. Ang salitangan daw ng mga sundalo, pagka nagkaroon ng pinatawag kami, matuturo namin kung sino pa yung pinagdala namin ng pera at kung anong lugar, no? Kung sila nagdala. Kasi naka-record sa kanilang lahat eh. Ang nangyari dito, Katunying, Ka Jerry, bakit magtataka ka? Pati kay Sandy nagtataka ako eh. Yung pala, ang nangyari, kunyari, deliver ako ng pera, i-document nila, ito na po na-deliver na. May picture pa nila. Yun. Kaya, ang nangyari nga, ang dami. Siguro nung araw, parang normal, natural, hindi lang naisip na ngayong panahon, maglalabasan itong mga ebidensya. May magagamit na ebidensya. Kaya may mga... Dati, ebidensyang nag-deliver. Ebidensya. Boss, ito, nag-deliver na. Ngayon, ebidensya laban sa kanila na. Tama. Ganun ang nangyari. Pero, kung Mike, gaya nga nung pinag-uusapan namin ni Jerry kanina off the air, kung ganun detalyado, kasi nagko-corroborate yung statement nila kay Gutesa, kay Zaldico. Actually, medyo mabigat yun eh. Ang tanong doon, sana huwag namang mahaluan ng ibang kwento kasi oras na may madamay dyan na mali yung konteksto nila ng kwento. Mali na lahat. Guguho yung kanilang kwento. Kaya dapat masiguro nila na tama yung buong kwento. Baka may mga... Baka masingitan. May makasingit dyan na iba ang intensyon na kung Mayayari. Tama, Katunying. Actually, yun din ang isang bagay na kasi ang daming binanggit na pangalan. So, iyan yung isang bagay na dapat talagang pag-ingatan dahil alam mo naman si Congressman Saldico, negosyante rin naman siya, di ba? So may mga transaksyon na walang kinalaman sa problema. Walang kinalaman doon sa corruption o flood control. Scandal. Kaya ako din mismo
hindi ako pwedeng makialam doon sa ginagawa nila at sinasabi nila. Di ba? Nung nakita ko yung affidavit, hindi ako pwedeng magsalita tungkol doon. Nasabihin, tanggalin nyo to o hindi pwede to. Kasi nga, nanggaling sa pag-uusap nila doon sa kanilang nakita. Pero tama ka, Katunying, dapat din, ingatan din talaga na wag naman madamay ang... Baka mamaya may utang talaga si Saldi, may binayaran, pinadala. Naisulat doon, medyo unfair din naman yun. Pwede rin, mangyari yung gano'n. Panghuli na lang, ano ang susunod? Ngayong lumantad dito, nagsalita, may Hearing sa affidavit, Senado. ano susunod? Well, Jerry, Katunying, magsasalita sila dahil hindi sa ombudsman, idadaling to ni Attorney Levy Baligod. Ombudsman. Kaya hindi pa nga makapagpadala ng isang notaryado at pirmadong affidavit. May mga kumakalat po sa ngayon, hindi po yan yung affidavit na totoo. Ito ganun. po ay hawak ni Attorney Levy. So ito po, paglabas po nito, ibibigay na official sa media. At matapos yan, Jerry, Katunying, magsasalita mismo yung mga tao, yung mga sundalo tungkol dito sa isyong to. So ako naman po, katulad na banggit ko, sumusuporta ako sa kanila, naniniwala ako doon sa kanilang mga sinasabi, and ito yung pagpapatunay din doon sa binanggit ni Sergeant Cotesa. Ang inaasahan ko, sana malocate namin talaga si Sergeant Cotesa na magkasama-sama na talaga at mabuo yung mga kanilang salaysay na pinapanindigan at pinapatunayan at pinapakita sa sambayan ng Pilipino. Mike, maraming salamat. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat, Congressman Mike Defensor. Saludo. Mag-ingat po kayo lahat. Ang lahat ng Pilipinas. Maraming salamat.